Wala pa ng isang buwan bago ang Pasko, patuloy na raw ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa Noche Buena. Nakatutok si Maris Umaray na nagpapalita. Ayon sa DTI, hindi lahat ng tindahan at bilihin sa supermarket ang magtataas. Kaya ang payo ng DTI, maging wais at dapat sulit ang mga bibilihin para sa darating na Noche Buena. Muli, ako si Juliana Shendio Cuento mula sa Integrated GMA News na 24 oras nagbabalita. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Namatay sa kanal. Patay ang magpinsan sa Davao City matapos madisgrasya sa kanal. Pumailalim sila sa sementadong takip ng kanal saan naabutan silang wala ng buhay sakay ng kanilang motorsiklo. Batay sa investigasyon, binabaybay ng mga biktima ang paakyat na bahagi ng kalsada sa barangay Barahatan nang nawalan sila ng kontrol saka bumangga at pumailalim. Wala namang nakikitang foul play sa insidente ang pulisya. Ako si Maris Umali, nakatutok 24 oras. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po si Vicky Morales, nakatutok 24 oras sa ulo ng mga nagbabagang balita. Israel at Hamas magpapatupad ng 4 na araw na ceasefire. Nagkasundo ang Israel at grupong Hamas na magpatupad ng 4 na araw na ceasefire. Ito ay para mabigyang daan ang pagpapakawala ng 50 hostage ng Hamas kapalit naman ng pagpakawala ng 150 Palestinong nakapiit sa Israel. Iyan ang napagkasundoan sa negosasyong pinlansya ng bansang Qatar sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa gobyerno ng Israel, base sa kasunduan, papayagan din ng Israel na makapasok ang mas maraming humanitarian aid sa Gaza Strip. Hahatiin ang pagpapakawala sa maliit na grupo sa loob ng 4 na araw at sa kada 10 bihag na madaragdag sa pagpapakawala ng Hamas, palalawigan din ng Israel ang tigil putukan. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na kasama sa papalayain ng grupong Hamas ang dalawang nawawalang Pilipino na posibleng hawak ng grupo. Ako si Vicky Morales, nakatutok 24 oras. Mulat panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. Magandang araw mga kapuso. Ito ang latest weather update as of now, 1:50 p.m. Lumakas at isa na ngayon tayo ng bagyong may international name na Hagupit. Namataan ng pag-asa ang sentro ng Typhoon Hagupit sa layong 1,600 kilometers sa silangan ng Davao City. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot sa 140 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugsong hanggang 170 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran ng hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa forecast track ng The Weather Company, bukas na umaga ito posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tatawagin itong Typhoon Ruby. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw, nandito tayo ngayon sa Pinas Sarap. Yes po, opo, si Cara David po ngayon ay paus. Kaya ngayon, nandito tayo sa General Trias, Cavite upang tuklasin natin kung paano nga ba or ano nga ba ang mga almusal ng mga Pilipino. Tara, pasok tayo! Yan, so dito, makikita natin na ito talaga ang pangunahing niluluto ng mga Pilipino. Ay, pasensya na po ang makala. Ayan, nandito ang ating mga tagapagluto. Makikita natin dito na itlog talaga ang pangunahing almusal ng mga Pilipino. Golden brown na. Nilalagay na ang totoo. Ang totoo. Bakit totoo ang nilalagay sa sinangag? Or bahaw. Mas masarap po kasi siya kapag bahaw.
Hindi naman baho yung tutong yan. Tama. At saka para buhaghag ang kanin, madali mahalo yung mga seasoning at iba pang ingredients. At tip lang, kapag may baho kang kanin, kailangan ilagay mo na siya sa ref para nga maging buhaghag after mo i-lutuin. Ayan. O, hali-haliin na. Ayan, o, diba? Medyo makulay na. Ako ang fried rice ng kabitan niyo. Okay, so eto na. Tapos na silang magluto ng sinangag fried rice. Ayan ang main dish nila. Plating. So, eto na po ang kanilang fried rice. Right. Taste test! Is this? Sarap to ah. Sarap yun, Iskara. Okay po, maraming salamat po sa napinaunlakan niyo po kami dito sa bahay niyo upang makita po namin kung paano po kayo magluto ng sinangag fried rice. Ayan. Maraming salamat po. Ako po si Cara David at ito po ang Pinas Sarap. Halos linggo-linggo, may nag-viral online na nagiging patok sa media. Pero mga nag-viral noon, kamusta na kaya ngayon? Kinamusta ng aming team si Totoy Brown sa Piña Line Nueva Ecija at heto na siya ngayon. Naging promo code pa nga ang kanyang pangalan sa kanilang tindahan. At dahil sa pandemya, ang pinapamasadahang tricycle ni Totoy Brown at ang gamit niyang kamay sa paglalaro noon ay ang gamit niyang pagkapas ng palay. At hagupit ng bagyong karding, nasalanta ang kanilang bahay. At para makatulong, nag-abot kami ng konting ayuda. Immortal ang kanilang online video, tumatak at hindi nalilimutan. Pero sa susunod na pagtawanan nyo ang kanilang memes at mahusgahan ang kanilang good vibes, alalahanin nyo na malalim ang kanilang kwento. Thank you so much, mga kapuso. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para sa updates sa showbiz happening! We are pregnant! Yan ang panibagong milestone na ibinahagi ni Chris Bernal at ng kanyang husband na si Perry Choi. Wala pang gender reveal pero ang wish daw nila. And then si Perry, parang gusto niya rin ng girl kasi gusto niya ng mini version ko. Proud mom si Kapuso primetime queen Marian Rivera sa pangalan na si Ate Z. Ang bagong achievement kasi ni Ate Z, medal for swimming. Emilio Aguinaldo College pinahirapan ang College of St. Benilde na makuha agad ang Final Four spot nito. Ito ay matapos salunin ng Generals ang Blazers na 77-69 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament nitong Miyerkules sa Philoil Ecole Center sa San Juan City. Ang kanilang pinakamahusay sa nakalipas na 10 taon. Ito si Chito Trinidad sa pagiging kasama nyo sa pagtalakay ng mga bagay-bagay. Salamat! Huwag kalimutan maging bukas sa mga bagong karanasan at patuloy na maging positibo. Hanggang sa susunod na pagkakataon, paalam! Simula October 18 bago mag-24 oras on GTV. Isang kaalaman, nakakita na ba kayo ng kuneho? Sa sobrang kapal ng balahibo nito ay halos di makita ang muka. Ito ang tinatawag na English Angora Rabbit, isa sa pinakamabalahibong uri ng kuneho sa buong mundo. Pati ang mukha nito ay halos di na makita sa sobrang kapal ng balahibo. Tinatawag na Angora fur ang kanilang balahibo. Napakalambot po nito. Ang Guinness World Record na pinakamabalahibong uri ng kuneho ay ang English Angora Rabbit na si Francesca. Umabot ng 14 na pulgada ang haba ng buhok nito. May iba't ibang uri ng Angora Rabbits, kagaya ng French Angora at Silk Angora. Isa sa pinakamatandang domestic rabbits ang Angora. Higit 200 taon na po ang breed na ito. Ako po si Kuya Kim na nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay pumuti. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Vicky Morales. Walang kasinungalingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.